Na pinagdaanan mo yung gano'n? Ay, hindi. Na kailangan mo maghubad, makita ng katawan? Hindi. Kasi ano sa akin yan eh, art sa akin yan eh. At saka Especially sila direct, di ba? Oo. Saka mismo si Direk Paris J talaga, ayaw talaga niya. Gusto niya yung ano lang ako, tweet up lang. Pero ako talaga, gusto ko talaga mag-ubad eh. Yung bang that time, ewan ko kung bakit. Ano lang pinagsisihan mo? Pinagsisihan ko? Ano bang pinagsisihan ko? Actually, wala naman. Nagtrabaho sa bar? Kasi ano yun eh, training yun eh. Talaga? Oo, training yun na dapat magpunta ng ibang bansa. Kaya lang, ayun nga, na-loss. Kaya yun. Pero napariwara ka. Kasi ang tagal namin hindi ka nakita eh. Hindi. Napariwara ba ako? Hindi naman. Pumasok ako sa mga business. Okay, yun ngayon. Kasi ngayon, business. Business na mga bags. Lahat ng product. Nung wala ako sa showbiz, ako noon, nagbenta ako ng mga cellphone, ganyan. Okay. Tapos nagbenta ako ng mga office supplies, hanggang sa nagkaroon ako ng laundry shop, nagkaroon ako ng bar. Tapos ng anong bar? Bar sa may Bangsanghan, okay. Falls, doon. Tapos, ayun, hanggang ito, nag-aano na ako ng mga bags. Pero ito syempre lang, full-time ka pa ulit dito or basta pagka meron lang may offer lang? Oo, yun lang. Pero anong reaction mo pag nakikita mo yung mga kasabayan mo nun, parang naghihirap? Yung kumbaga sa Facebook nagpaparinig halimbawa ng mga ganito, ganyan. Yung alam mong hindi nila napaghandaan yung future. Siyempre, malungkot, di ba? Kaya lang, basta sobrang lungkot ko lang, actually meron kang isa, kumbaga ang tawag na nga sa kanya. Hindi, huwag ko na nang bagita. Di ba? Naawa ko sa kanya kasi lahat ng friends niya, di ba? Text na. Pero ito ba yung bida rin dati? Oo. Ayun, syempre, sad ako. Tumulong ka ba? Nilalapitan ka nila? May mga lumalapit pa sa'yo? Basta ako, pagka merong lumalapit sa akin, tinutulungan ko in the way na, dito, punta ka dito, mag-live ka dito, racket dito. Diba yung live sa mga bags? Ayan, discarding nyo na yan. Pero ngayon, kumusta ka na? May family ka, may mga anak? Ilan na ang... Dalawa na. Malalaki na sila. Ilang taon na yung panganay at bunso? Yung panganay ko is 27, yung bunso ko is 14. Ganun na sila kalalaki. May pamilya na rin sila, wala pa? Wala pa. Wala ka pang apo? Wala pa. Hindi pa tayo lolo. Hindi, ganun na makabilis yung panahon? Parang natatanda ako kasi yung kila Direk Mayo, mga pa tayo, yung virgin pa tayo. Hindi nga, di ba? Ganun nakatagal ang May anak ka na ba nung nag-artista ka? Hindi? Wala. Grabe naman, 27 na yung panganay mo. Baka naman anak mo na yun bago ka nag-showbiz. Yung totoo. So hindi ka nagsisi sa pinagdaanan mo sa showbiz? Wala kang ganon? Yung parang sana hindi ko ginawa yun, sana hindi ko pinabayaan ng career ko, sana nakinig ako kay ganito, hindi matigas ulo ko. Siyempre, yung una nagsisi rin. Diba, siyempre, ayun, matigas yung ulo ko kay Mario. Pasaway ka rin dati, diba? Pero in the way naman, yung time na naging okay na kami ni Drake, naging okay naman. So, masaya ka ngayon? Masaya ako ngayon. Talaga? Wala kang anak sa iba't ibang wala. Goodbye tayo eh. Thank you. Sumabay doon sa malaking budget because this film is small ang budget pero quality yung story. Yun lang yung bibigay ko. Plus, syempre, yung aking mga producers, nagtiwala sila. Ang galing din nila umarte kasi uso doon sa lock-in before. Wala tayong talent na makuha, lahat, pati yung crew, umaarte na, pati producers, umaarte na, kasi nga naka-swab test tayo. So, yan ang talaga, yan ang realidad ng pandemic. Although, fourth wave na yon, late 2022, pero still mahigpit pa rin before.
Kaya pasalamat kami sa may pumatol sa amin na mga artistang malalaki, no? So pasalamat kami na talagang siguro tinignan nila yung story, okay naman. Kaya nagpasalamat ako na kinuha ang role ni Miss Nadine at saka ni Alex, Dindo, siyempre ito ni Nani, saka si Joey Basco na hindi nakarating dahil may taping sa Black Rider. Si Michelle Vito, meron ding I think taping. Kaya maganda yung story ng panoorin natin mamaya. Salamat po. Okay, umpisa muna natin kay Sir Dindo before we give the mic to Alex and Nadine. Yes. Bati ka muna, then your character. Good evening po. Si Dindo Arroyo, I play Rocco. As I said kanina sa labas, ako na naman ang head dito kung paano ko take advantage doon sa mga batang layas. Watch it, kita nyo. Maganda yung story. Basta, iba to, iba. Okay? Next, Alex. Ako si Aldrin and mga kami, in a sense magkakapatid kami, pero like mga orphans kami, pero like ang turing namin sa isa't isa dahil lumaki kami together, mga magkakapatid na. And may mga plot twist na yung kung ano nangyari from pagkabata. Kaya nito yung mga kids, yun. And of course, Nadine. Yes, hello. Ako naman dito si Sabina. So, matandang Sabina ako. Yun yung bata. So, this is a different story para sa mga kabataan. And maganda yung story. Very, very, nung binabasa ko yung script, sabi ko, ay, ganun pala. Meron pala mga batang nangyari ng ganun. So, nakaka-inspire. And at the same time, maganda. Maganda talaga yung story. Kaya abangan niyo po. Okay, so simulan na natin ang ating Q&A. Here. Ay. Pwede namin namang mic ni Ray Pumahal. Paiba-iba. The direct, hi direct. So, since pandemic, medyo fourth wave na nga ito ginawa. Ano yung mga challenges na pinagdaanan sa shooting ng pelikulang ito? Gaano ba kahirap at that time? Ganun pa rin, I'm sorry? I'm Don. Don. Ganun pa rin kasi syempre yung pagkuha mo ng artist dahil sa independent production tayo, may pa rin siya. Kasi fourth wave, mayroon siyang requirements for antigen, no? So, yung iba talaga nakabubble pa rin tayo. So, nag-lock in kami, even our budget is very limited. Kailangan mag-lock in sa isang area, tapos doon mo tapusin. So we did this film 10 days shooting, no? So ang budget namin sobrang limited lang. Plus, yung challenge namin dito ay paano kumuha ng mga ng artists. Tsaka yung lalo na yung mga talents. Hirap kami kumuha ng talents na papuntahin sa location. Kasi mahigpit. Yun yung time na yun. Kasi late 2021. So ito 2022 na to. Okay, late 2022. So how was it working with Nadine po? Walang problema si Nadine kasi medyo ang tagal na ni Nadine hindi gumawa ng pelikula. And at the same time, nag-enjoy siya bilang nanay, di ba? So, buti na paalis niya siya ng bahay. Meron siyang, ang kanyang script dito parang sa tingin ko, kinakain lang niya kasi may mahabang linyahan dito. English, no? Walang cut yun Talagang tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, pinag-aaralan talaga niya ng maayos yung script. Even though wala siyang pinipili, malaki man yung production, maliit man yung production, tuloy-tuloy yung kasi hindi kami nahirapan. Parang wala kaming, I think, walang take 2, no? Oo, take 2 lang kami, nagkakamali ang cameraman, yun lang. Talaga? Pero ang ating artista, hindi. So, yun po yung experience with it. Talaga hindi nagte-take 2 si Nadine? Sabi ni Direk ko. Siyempre naman, Diyos ko, tagal na rin sa industry na din. Bata pa yan. Hindi bata pa yan. Oo nga, matagal siya artista. Pero matagal din siya nagpahingi, di ba, sa paggawa. Anyway, thank you, Direk. Si Neil Ramos, matatanong din. Neil Ramos is from... Kasi ito. So, meron tong... Kasi ako, I was in the province also. I was born in Leyte, no?
Sa lugar namin, hindi naman ibig sabihin na isa ko dito. Sa lugar namin talaga, bago ka makarating sa isang paaralan, 2 ilog yung tatawirin. Tapos talagang, kung siguro malakas ang ulan, maaanod ka din. Kaya nakuha namin nakuha ko yung idea dito. Until now meron pa. Somewhere in Leyte, somewhere in Surigao. Sa lahat ng area ng Pilipinas, meron pa hanggang ngayon. AI technology na tayo, pero may mga bata pa rin na deprived ng education. Parang napag-iwanan. Parang ganun pa. Gusto niyo po bang, like, itawid to, may communicate sa gobyerno natin? Ano bang gusto nyo? Actually, supported, parang sinuportahan po tayo ng DSWD kasi mayroong tinatawag na adoption dito. So, humingi kami ng tulong paano yung mga proper adoption, no? So, meron din tayong Team Foundation, yung legitimate foundation na partner na ginawa namin talagang as sila doon kami nag-shooting sa kanilang area para sa mga bata na tinutulungan nila. So, meron din kami dito partner na gano'n, na accredited din sa DSWD, yung Team Foundation, nandito yon. So, kumbaga, hango sa totoong buhay to. At siyempre, lumalapit din kami sa DepEd dahil gusto din namin malaman yung mga story nga. Di ba, marami naman gumagawa na nito eh. Hindi lang naman ako. May mga talagang documentary na gumagawa dito na kung paano yung mga bata sa probinsya mag-aral. Pero dito, ginawa ko in the big screen. No? So, hoping na ang mga bata natin, papanoorin ito, R13 and up. Kasi na-rating tayo ng FRCB ng R13. So, ay, bakit po? Bakit siya R13? Actually, we have child labor issues dito. So, meron kami mga ganun, no? May mga prostitution din. So, medyo mabigat yung istorya natin. Kaya, binigyan po tayo ng R13 credits. At alam niya ni Donald Servino, bilis siyang deputy member. Nagulat nga ako, kala ko pang bata. Okay, thank you, Neil. And actually, hindi ako ever nag-attempt maglias kasi wala akong pera pangkain eh. May pagkain sa bahay. Mas masarap mag-stay sa bahay. Hindi, pero yung yung hindi ka nagpaalam, lumayas ka, di ba parang ganun, pumunta ka sa kung saan. Nagka-cut lang ng classes, pero papasok sa umaga, tapos pupunta ng Alimol, tapos uwi ako ng... Ay, Dondo, nakita mo ba si Alex sa Alimol? Madala si Dondo sa Alimol. Gaga! Or Biramol, actually. Biramol. Ay, biglang iba, bigla sosyal. At saka ba't Alimol? Ang tagal. Saan nakarelate ka dito sa movie? Kaya nga. Actually, 3 days. Medyo, I wish I had more time kasi looking back, very nuanced, very maraming layers yung character. Sana yung minimension niya na nung time na to, bata pa, may daughter ako nung time na shoot namin to, mabilis na lang, and young pa yung daughter, she was 2 years old pa lang. So wala pa ako nung layers na I can relate, na if we shot it now, I would have added more. Kasi now I get kung paano mga bata, mag-isip sila and how everything is so pure. But nung time na shoot namin, wala pa ako nung kasi nga, bata pa. Pero yun, it was very 3 days and coming from Bypass Queen kay Direk Jose. So, yun nga, no-brainer din actually. Sinabi niya na game. Tapos, I guess, nung time na yun, kasi syempre, puro swap. So, nare-reset yung utak namin. Hindi ko maalala kung ano yung nangyayari. Ang dami nang... Pasok. Reset. So, wala akong maalala mga nangyari. Pero yun, at least alam ko na yung character. Pero, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Pero, for that time. Pero yun, for that time, nung shoot namin, talagang nag-pull in lang kami nila ni Michelle and ni Ivana Nami na tapos syempre guidance din ni Direk, mas alam niya yung script more than us. So nag-guide naman niya kami and I think nakuha naman namin yung gusto namin, lalo na emotion for every scene kasi it's very important na kahit sabihin natin na yun nga, it's low budget, basta importante makuha yung essence nung eksena and I think kahit nakapigit si Direk Jose, alam niya yung emotion ng bawat eksena. Kaya
malaking tiwala namin kay Direk for this film talaga. Actor, director. Dalawang film ginawa niya sa akin during the pandemic. Yung una, yung sa Pidea, at saka ito sa Layas. Ito doon, bakit Layas to? May mga name yan eh, Layas. Yeah, Lovely, Atoy, Ivana, at saka Aldrin and Sabina. So Layas yan, kaya may mga name yan. So yan yung kanilang mga pangalan. So that's the ano. Diyan mo siya kunin. So yun lang, kumbaga, that's my yung inisip ko, sinabi ko sa writer, so ginawa naman niya. Pero I would like to recognize the presence of the production, kasi hindi mangyayari to kung wala yung aking mga crew, no? Yung aking assistant director, I think nandito yun, no? Si Jai. Yan sila Jimboy at saka si yung scriptwriter Jocelyn Rayton ng GMA 700 Clubs, nandito yon. Noong nag-19 ako, naglayas ako, tumira ako sa Baguio for a week. Ang tinirahan ko, firehouse, yung bumbero, at saka TV station, radio station. Tapos ang trabaho ko noon, para to survive, yung nagsasabi ng oras, yung, the time now is 9 o'clock. DZYB Baguio. Racket ko yun. May pagkain ako. Ganon. So, naramdaman ko yung buhay layas kasi military yung tatay ko. So, medyo maano sa disiplina. And then, doon ko rin natutunan na napaka-importante ng communication ng nanay at ng tatay. Kumbaga, at kailangan talaga bigyan pansin ng mga bata. Okay, maraming salamat. Baka meron pang gustong sumagot kung meron experience. Aware tayo lahat na yung movie ay, siyempre, baka mamaya, first day, last day, di ba? Hindi tangkilikin. Pero the good thing is, maganda yung naisip ko bilang director din, at the same time, marunong din sa market. Nagpalabas kami ng advance voucher dito sa film natin. O hindi lang dito sa film na to, pati sa iba kong mga film. Ang ibig sabihin ng advance ticket, yung vouchers, tinutulungan namin yung sinihan para makapagbenta na ng tickets sa mga patrons, sa mga kaibigan, sa lahat ng mga networks, no? So far ngayon, parang nakabenta ata tayong 10,000 no, vouchers. 10,000 tickets nationwide. So, yan po ang expectation namin na manonood, 10,000. In our own market, no? Pero iba pa yung mga walk-in. Iba yung mga nandyan sa yung mga moviegoers. Pero yung lock-in natin, ako naman, it doesn't matter sa amin eh. Kasi pinagplanuhan namin, kaya namin nilabas to, doon sila, kung baga pwedeng makarecoup ng mga ROI. Kaya nagpalabas kami ng vouchers, I communicated with our other cinemas, etc. Para hindi tayo mag-first day, last day. Yun lang naman eh. Kailangan may manood. Kailangan hindi rin malugi yung sinihan. So, kasi hindi tayo makakasabay sa mga malalaking film ngayon. Lalo na maraming malalaking film, no? Korean, mga Hollywood. So, yun ang aming sikreto. We sell advance tickets in cinema. And ganito rin yung ginagawa ng ibang mga film producers, productions, ganito rin ba? O sa inyo lang? Sa akin lang, ngayon sa akin lang. Kasi I'm proud to say na distributor din po kasi tayo ng cinema, ng movies. I don't know with other productions. Pero ang kagandahan doon, meron tayong watch and win promo. So, pag may bumili ng ticket, kukunin lang nila yung kalahati, pwede silang manalo ng, ano ba yung mga producers? NMAX? NMAX ba yan? Laptop. Pambata no, laptop, gadgets, camera, smartphones. Mga gadgets, mga electronic gadgets. Yeah. Pangkabuhayan package. Pangkabuhayan package kasi nga mga negosyante itong mga to. So, yung bumili ng raffle, ng advance ticket ng sinihan, may chance silang manalo. Nationwide yun. Kaya, di ba yun yung gimmick? Para lang lumakas yung, itong is a particular film na Layas. Yun lang. Naku, maybe pwede. Merong requirement, no, ang Netflix. This is for our, dito lang sa local natin. Pwede rin ito sa online. Pwede namin itong i-offer sa mga bumibili na nag-acquire ng rights, like GMA7, or ito lang naman yun ang bumibili. Pero,
As far as I know, meron kaming US tour, no? Itong aking producer, na-market din niya doon sa US ito. So, at meron kaming Japan tour. Kaya, mga community natin doon, I hope our main cast makasama din during that showing. Pero San Francisco, LA, Nevada, Las Vegas, Portland, Oregon, and Seattle, Washington. So lahat ng one line na gano'n sa US. So yun. So mga press help, gano'n. Ang galing naman ang ating marketer, di ba? Si Direk, galing ha? Okay, so Direk, you want to add more about the US? Yan, okay na ako. Bala, yung ano na, yung siguro parting ano na lang. Kasi nandun ka din sa bypass. Actually, mas more of Kid Direct talaga actually. Parang, I guess mas may vibes, magka-vibes din kami. Kaya siguro, mas madaling magtrabaho kasi sabihin lang na gets ko naman agad. Tapos, yun, wala naman akong... But thank you sa Pinoy Flix kung if that's the case. Pero, like, di ko naisip. Parang for me, siyempre, it's part of the process lang na matuto and of course to do the job properly or the best you can. Ano yung mga challenge na naranasan mo doing this film? Yun nga, I guess yung time constraint lang talaga. Siyempre pag pelikula, you'd want to have more time to prepare and go into more of the research. Pero siyempre, alam naman natin, it's no secret naman na sometimes mabilisan talaga ang turnover sa pelikula, sa industriya natin. So, you come into it with open heart, open mind, and just do the best you can. Kasi wala nang mawawala, subukan mo lang, just maging open ka lang sa castmates mo, sa director mo. May makuha ka pang, aside from what you can do na research mo sa sarili mo, mas may makuha ka rin sa mga castmates mo. Acting, reacting, same with the director. Dalawang film ginawa niya sa akin during the pandemic. Yung una, yung sa Pidea, at saka ito sa Layas. Ito doon, bakit Layas to? May mga name yan Layas. Yan, Lovely, Atoy, Ivana, at saka Aldrin and Sabina. So Layas yan, kaya may mga name yan. So yan yung kanilang mga pangalan. So that's the ano. Diyan mo siya ulit. So, yun lang, kumbaga, that's my, yung inisip ko, sinabi ko sa writer, so, ginawa naman niya. Pero, I would like to recognize the presence of the production, kasi hindi mangyayari to kung wala yung aking mga crew, no? Yung aking assistant director, I think nandito yun, no? Si Jai. Yan, sila Jimboy, at saka yung scriptwriter, Jocelyn Rayton ng GMA 700 Clubs, nandito yun.